Balikan yan, si Mon Valdez. Mon, kumusta na? Oo, naman ang tila, wala may gawat. Patay na kusuga, tara. Awan ng Diyos, wala na po. Araw naman din na umulan. Alas 9, nakagabri kanina kay Kapoy, kung mata lagi ngayon. Palang binabahagi ng lugar. Ba't wala kayo ka pa na po? Wala na, pati agagi do. May pa man malo ito kung pagtutluan. Nagbarong, bitirano, di man mo sunod sa customer. Kasi ikaw mali kong desisyon. Isa, may mali pa yung barbero masunod sa ano. Magkuma na lang siya. Mas bayan, mali, mag-istoryahan ba na. Sunda lang ng mga auto sa sumerya para kaki sa krisil ko, dili man ito na sa pagkabalikan. Na-entry sa barbershop na ako, nahanap ko ng customer nga maayo nga ake. Customer gibasunod. Nanay gupitan niya, kapag-kapag. Di mo niya, tinggal lang tayo doon, lihok man yung anak. Ito na, away Tapos ng tubig sa ilog. Pero hindi daw yung trabaho. May tubig lamang ng mga residente na halos isang sabi na Lena, gusto magupitan niya Lena. Ngayon din siya nga, ikaw na lang. Isolate ang barangay. Pero aabot kasi sa may gitna lang kung talampakan yung lahat ng tubig. Kaya sila ko na Look up. Sa Villa Luna Street, mga nakahilirang poste na lamang ang kuryente ang makikita. Kahit maaraw na, may ilang lugar na ngayon pa lamang binabahada sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Ang nadaragdag na tubig galing sa mga bundok at ilang probinsya na nakapaligid sa Isabela. 7 tulay sa probinsya, hindi na mataanan. Maraming lugar daw ang biglang binaha ngayon na hindi naman inabot ng tubig noon. Kaya panawagan ng lokal na pamahalaan ng Isabela, magtayo ng panibagong dam sa kanilang lugar. Oo, mga basura, tapos mga tao, yorot na po. Hindi ba pa sa dalawang bayan na puso sa Isabela ang wala pa rin kuryente? Kaya ang tindahan ito, pinagkakaguluhan ng generator set. Nag-stock kami, sir, para kung biglang nangailangan, may pull out po kami. Tulong din namin sa mga nasa lanta, pumapatong lang kami. Tulong, walang bayan. Baby po. Ayun ko na po tapos baby. 6,000 pisong pinakakulang genset na kaya na magbigay ng kuryente sa 2 kilo at isang electric fan. 65,000 pesos naman ang pinakamahal na Yan tulong daw, negosyo yan. Tulong, ba? Volunteer ba? Libre. Pinakaunang pinabibigyan ng supply agad ng power ay yung mga apektadong ospital at mga munisipyo na mga LGU. Ang problema kasi, ang ilang lugar, gaya na lamang dito sa District 1, ng Barangay District 1 ng Kawayan City, wala na ng kuryente. Lubog pa sa baha hanggang sa mga oras na ito. Umabot hanggang 4 na talampakan o hanggang dibdib yung tubig. Kaya ang mga residente doon na naninirahan dito sa malapit sa ilog, kaya naninirahan muna o nag-i-stay muna sa may bandang kalye malapit sa kanilang lugar. Sharon. Maraming salamat, Mon Valdez. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika. Pero nagbawadya na malasa ang bagyong Ophel sa mga susunod na araw. Ulit na mataan ang bagyong Nika, 365 kilometers, kanluran ng Kalayan, Cagayan. Uwi na ito at naging tropical storm. Ang bagyong Ophel naman, lumakas pa at uwi na naging severe tropical storm. Kasalukuyan itong nasa 780 kilometers, sila nga nagbiras sa Guanes na hangin na abot ng 115 kilometers per hour. Ay sa pagkakasaan dito Bakit-bakit? o Isabela sa Welles. Binabantayan ang hangin at sila ng bagyong Ophel. Ganahan itong lumakas at maging typhoon category bago pa sa platform. Hindi pala. Sa bagyong Ophel at bagyong Nika, nagmamadya rin pumasok ng far ngayong linggo ang isa pang bagyo. Hinay na gulit ang bagyo pero nasunugan naman ang isang tindahan sa Baguio. Sa tindi ng puso, kinailangan ng breathing apparat. Tignan natin kung wapo ba talaga. Tago din siya eh. Sa kabila ng mga pagkakalasa ng pagkikika, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang furniture shop sa Upper Avenue sa Baguio City, bandang alas 5 ng madaling araw. Mabilis na kumalat ang mga dahil sa dami ng tambak na kahoy. Tanawin mo lang sa malayo. Ano naman yung sari? Bakit hindi magbayad? Pasilihigit na lang mo eh. Maraming na mga puntero. Inaabot lang sila. Magsaga na siya ng baga ng mga kulang bukod sa furniture shop, nataway sa sunog ang dalawang nakapalatang sasakyan. Ayon sa may-ari na si Jose Benito, mabilis naman nakalikas sa mas tingin niya ng empleyado. Sinubukan pa raw nila ang kulang na sunog gamit ang dalawang fire
fire extinguisher pero hindi na nila kinaya ang lagamgam ng apoy. Lapis ang panaling ng Benito sa nabong kabuhayan. Ay, salamat tayo. Bukod sa nasunod na water tank ng kapitbahay, wala nang iba pang nalabay. Tatama na eh. Pantigan. Patuloy pa ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection ng Baguio City sa sanhi ng sunog. Nagpapalitaw na sa frontline, Ava Boel, News 5. Nakarating sa Meralco ang makalat na video online ng lalaking nagkakabit ng jumper. Inamin daw ng uploader na gawa-gawa lang ang video, pero may babala ang Meralco. Nasa frontline ang balitang niya, si Gary Cater. Viral ang video ng dalawang tila nagtatalo na sila ito. Isang lalaki ang ayaw pag-ibig sa pagkabit ng jumper sa linya ng kuryente. Walang detalye kung saan ginawa ang naturang video pero hinanap daw ito ng Meralco. Nakausap nila ang post at sinabing sure na pag-teknika ito. Ganda lang talaga pagkaganyan. Basta may jumper videohan mo. Pabala dahil bawal ang pag-jumper. Tingnan natin muna yung impact ng ating content, lalo sa social media. Bagay, ma-characterization yun. Alam niya. Kung ano lang na. Our fellow Filipinos sumilip na tama yung post para ito ay mali. Dagdag pa ng Meralco, delikado ang pagkakabit ng jumper. Bukod sa pwede kang makuryente, maaari din itong pagmulan ng sunog. Maliban dyan, nag-abiso ang Meralco ng taas singil sa kuryente. Nasa 43 centavos kada kilowatt-hour ang hike ngayong Nobyembre. Paliwanag ng Meralco, nagmahal ang generation at transmission charges. Naapektuhan daw kasi ng paghina ng piso kontra dolyar ang mga pinagkukuhanan ng supply. Maliban dyan, lumalaki na rin daw ang demand ngayong holiday season. Nagkami pang certificate to higher capacity. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary Cater, News 5. Ito pang nagtaas presyo ang singil sa petrolyo. Mabigat yan para sa mga tsuper na nagprotesta kanina sa Quezon City. Meron din silang panawagan. Nasa frontline na balitang yan, si Ria Fernandez. Sama-samang nagmarcha sa kalsada ang mga transport group na tumututol sa panibagong taas presyo sa petrolyo. Simula ngayong araw, higit 2 piso ang minahal ng kada litro ng diesel. Hindi rin nalalayo riyan ang dagdag sa gasolina. Habang lumalaki ang taas presyo, lumilit naman ang kita ng mga tsuper. Gaya ni Tatay Jimmy. Nawawalang kapit. At lalo-lalo na po ito kung hindi pa matatanggal ito yung size lang, yung mga taksa namin, malaki talaga problema sa akin namin. Kung susumahin daw, aabot hanggang 180 pesos kada araw o hanggang 6,000 pesos kada buwan ang bawas sa kita ng mga tsuper dahil sa sunod-sunod na oil price hike mula pa noong Oktubre. Sa kabila niya, walang balak pumilig ng taas pasahe ang mga jeepney driver, alang-alang sa mga pasahero. Tagal lang malis yung ano mo dito. Doon sa mga Nung epekto, nung pagkakas na presyo ng pano. Baka na kayo reklamo doon. Ang panawagan nila, Siyempre, ibasura matungkad na ang oil reklamo sa regulation customer, group. ba? Malaki raw kasi Dapat ang ang tingan nila nila. sa gasolina kung tatanggalan ng buwis ng mga Wala doon. Sunod-sunod doon. Pero para Alam sa na siguro Department yung of umalis kaya Energy, ganun yung ginawa. kailangan pa yung pag-usapan ng masinsinan. Pag-usapan naman ang nakikitang Kasi rollback sa hinay ko. susunod na linggo. Balik ako Ang mamaya talina na lang. Kung kano kaya yan? Nagbabalita mula sa frontline. Ria Fernandez. Dapat madunggan niya na landingan. Nakakitirahan mo. Hindi niya pag mahina yung siya kumuha doon. Doon na kuya. Marayatid na may frontline report, mga kasama natin ngayon, si BPL Siyempre siya Channel. sa sista ko, si Quinta ya, libre pa plate. Di ba mag-ilis yung plate? Sanaro ko nang utos mga taong libre na plate, hindi pa mag-ilis. Ang customer mo reklamo mo. PPL Filipino All Conference. Sino-sino kaya ang makakakuha ng panalo ngayong araw?
Live mula sa Phil Sports Arena, nasa frontline ng balikan yan, Ian Sito. Ian? Maganda Eliza, match dito na nga ng PBL All-Filipino Conference sa Sports Nation sa Pasig Road. Ang next-led Chameleons at ang pinarili high-speed hitters para sa dominante offensa ang pinakita ng pinarili high-speed hitters kung saan nakuha nila ang first set at ang second set 25-17 at 25-15. Pero nakuha naman ang Chameleons at nasa sa third set 25-22. Nagtagumpay pa rin ang PLDT sa fourth set 25-20. Namuna sa opensa ng high-speed hitters si Alge Alcantara na may 13 excellent sets. Maya-maya naman, magkaharap na rin ang Cherry Tigo crossovers at Capital One Solar Spikers para sa pangalawang laban. Inaabangan ng lahat kung ano ang magiging adjustment ng Cherry Tigo sa ilalim na kanilang bagong talagang head coach na si Norman Miguel. Lalay sa gitna rin ng pag-alis ng mga players na sina PJ Laure at A.A. Laure pati ang veteran libero na si Bulin Durendes noong off-season. Ang Capital One naman, higil magkaroon ng magandang simula sa kanilang 7th place finish noong nakaraang conference. Eliza, na nag-warn na ang parehong kumulang at pinakatahan ng pagkakas na lang ay magsisimula na po ang kapahan sa pagitan ng mag-aplapan. Kaya nang nagsimula ng Rosario for Sarina. Maraming salamat din mga kapatid. Huwag kayong aalis. Marami ba tayong sport? Mamaya. Dalawang estudyanteng sakay ng motor, patay ng salukin ng pick-up. Ang kumalan sa ako ng siyempre na napalos manong natutubog sila sa lahat ng pagulo. Pwede mo balibad kaya importante yung balot. Ano ba manloob? Sino kayo? Ano ba manloob? Ano mo balot? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng frontline Pilipinas. Narinig mo yung controller na reklamo. Kita nito, pagtindot, galing ko. Naulo, kaya ginakabot ko din. Kalibaran ako. Ako, nangyari doon. Direct butan mo. Sandali na smart po siya na. Kasi kananigin ko sa katinag ko. May lakas na tayo sa taas. Kami sabihin ko kayo, ipalan mo sa din, may hindi ako. Kala ko na bilang niya. Hirap na ng sila. Sabi tali ko daw. Yan, may isa lang. Sobrang sakit. Hirap na naman yung mga tao nagsabi sa layo. Kaya daw, di ko ma-offer na. Naisalamin na rin. Di ko ma-offer. Ano ko ka ng sarang nag-ibigin Madali ka si Mama. Malinis na ba lahat? tulog ko muna po. Hindi lagi ako tagiya. Ubat na ura kay Farman. Huwag na rin ito. Chico Manika po, bilang isang broadcast journalist na kasanayan ko maghimo kalori. Kahit sa food supplement ko, pinig ako sa MX3 dahil ito ay tested and proven. Alpha, beta at gamma mangosteen. Bukod dyan yung cholesterol and fat free that goes well with my healthy diet and workout. May seal of quality excellence at gawa sa ISO at GMP certified. Ganahin mo, gano'n may klaro. Oo, hindi na mahal trabaho niya daw. Mahalagang paalala, ang MX capsule ay hindi at hindi na magiging pamumot sa kailangan sa institution. Nagkakamas ang nag-iimot ng high cholesterol and cycle of weakness. Drink the ensure the strength of my GMB and life. Inhale and the cycle of strength.
Kaya doon mag-asin na, finishing, tsaka berikan itu. Naman pa siya doon nga. Maganda ito pag pinailip ko na. Ko pa ba talaga eh. Pre, bago sila pre. Sa gatos na nalot. Abre mo ko sa kapto ko yun. Hindi pa ko sudluan ha.